hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Tinitingnan na ng Bureau of Immigration ang posibilidad na inabuso ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go ang ilang proseso sa paggamit ng informal points of entry and exit ng bansa, kaya siya nakalabas ng Pilipinas. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, baka gumamit ng pribadong paliparan o pantalan si Go. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit walang record ang immigration ng paglabas niya ng bansa. Nakumpirma na rin daw ng BI na lumapag si Go sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Ang ating presence po ay matatagpuan sa mga formal ports, mga paliparan po and seaports, but not in private airstrip, as well as yung mga baybay dagat po natin, lalong-lalo na po dyan sa southern part ng Pilipinas. Deliberately, iniwasan yung pagdaan po sa mga immigration inspectors po natin. Kaya doon po nag-attempt at doon po dumaan sa mga illegal na pamamaraan. Hindi rin daw iniaalis ng BI ang sabwatan sa loob mismo ng ahensya. Posibleng may tumulong daw kay Go na nag-asikaso ng biyahe niya palabas ng bansa. Hindi kasi basta-bastang makakalabas ng bansa ang sino man nang walang permit mula sa BI kahit na chartered flight. Pagkatapos kasi magsumite ng mga papeles at clearance, personal pa rin i-inspeksyonin ng BI ang aalis na sasakyan, pati mga sakay nito. Sa ngayon, isusumite ng BI ang nakalap na impormasyon sa National Bureau of Investigation para mas matutukan ang paghahanap kay Go. Definitely, we're not removing that possibility po. Kung merong empleyado ng BI, kung merong empleyado ng ibang ahensya ng gobyerno, and even private entities po ay dapat humarap po sila sa kaso sa pag-facilitate po ng biyahe nito. Una nang siniwalat kahapon ni Senator Risa Ontiveros na nakalabas na nga po ng bansa. Noon pang nakaraang buwan ang sinibak ni Mayor na si Alice Go. Base sa immigration records na nakuha ni Ontiveros, lumipad papuntang Kuala Lumpur, Malaysia si Go noong July 18 gamit ang kanyang Philippine passport. Bagay na tugma naman sa nakuhang datos daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa nakalap na datos ang PAOK, dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Go mula Denpasar, Indonesia, sakay ng Batik Air 177 noong July 18. Mula Malaysia, July 21 naman siya lumipad papuntang Singapore, sakay ng Jetstar Asia 686. At nitong August 18, dumating sa Batam, Indonesia ang dating alkalde Lula naman ng isang ferry boat. Kinumpirma raw ito sa PAOK ng mga immigration office sa mga nabanggit na bansa. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, kasama umanong dumating sa Malaysia ni Go ang kapatid niyang si Wesley Go. Pero wala raw na ibigay na litrato o kuha sa CCTV ang Malaysian immigration ng aktwal na pagdating nila. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, pinakita naman ni Senator Win Gatchalian ang sworn counter affidavit na isinumite umano ni Alice Go sa Department of Justice nito lang Biyernes. Base po sa dokumento, isang attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo nito sa San Jose del Monte, Bulacan. May tatak itong August 14, isang araw bago ibinigay sa DOJ at may pirma ni Go. Personal daw na pupunta si Go sa opisina kung saan nanotaryo ang dokumento base sa kwento ng abogado sa staff ni Gatchalian. Giit naman ng senador, posibleng nagsisinungaling ang abogado kung lehitimo ang nakalap na impormasyon ng mga otoridad na wala na nga sa Pilipinas si Go. Sa ibang balita, perwisyo ang inabot sa ilang mga residente ng mga nagtumbahang poste sa Marilao, Bulacan kaninang hating gabi. Inaasahang matatapos naman mamaya ang magsasaayos sa mga nabuwal na poste. Kumuha po tayo ng update mula kay Mon Gualvez live sa Marilao, Bulacan. Mon, ano nang nangyayari dyan? Nagpapatuloy ba ang clearing operations? Yes, Ruth. Actually, target ng Meralco na matapos nga hanggang ngayong gabi itong pagsasaayos sa mga nabuwal na poste dito sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Lalo't unti-unti nang nakakapaglagay din ng mga bagong poste na pampalit sa mga nagbagsakan. 10 poste ng Meralco at 7 poste ng mga telco. Ganyan karami yung mga posteng natumba, nabali at tumagilid sa Mario Santiago Road matapos maatrasan ng isang 10-wheeler dump truck kagabi ang isang malaking poste. Lamang yung mga kawani ng Meralco na bilisan yung pagsasaayos, lalo't bukod sa maraming kable ang nakakabit, hindi na kasi nila pinigilan yung pagdaan at pagtawid-tawid ng mga tao. Tumanggi naman magsalita yung driver ng truck pero sa salaysay ng mga pulis, nagmaniobra lang daw siya at nasagi yung isang poste.
Yun nga lang, dahil sa bigat ng dala nito, nahatak na pati ang ibang katabing poste. Masama naman ang loob ng isa sa dalawang nasugatan. Hindi niya kasi maikilos yung kaliwang kamay at naninikip ang dibdib matapos madaganan daw ng mabibigat na kable nang mangyari ang aksidente. Sinubukan daw niya tumakbo palayo pero mabilis na anya yung mga pangyayari. Nakatakda naman magsampa ng reklamo yung mga nasugatan, pati na yung homeowners association sa lugar. Nasira kasi yung bakod, ilang bahagi ng bahay at paaralan dahil sa mga natumbang poste. Reklamong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to properties ang kaharapin ng truck driver. Sa ngayon, Ruth, 3 bagong poste na yung naikabit ng Meralco kaya unti-unti na rin naibabalik naman yung supply ng kuryente habang nakastandby na rin daw yung mga telco at iba pang cable companies sa pagbabalik din naman ng kanilang mga naapektuhang linya. Ruth? Mona, banggit mo na no, yung iniisip na posibleng paghahain ng reklamo, pero pagdating naman sa posibleng danyos kaya doon sa mga bahay o establishmento, na pag-usapan ba yan dyan? Yun, isa rin yan sa talagang inaalam ngayon ng mga magrereklamo kasi nga syempre kailangan din talaga nila ng pampalit no doon sa mga nasirang gamit at hindi lang yun, pati yung mga Meralco post no kasama din yan sa i-assess ng Meralco Legal Department. According to them, ginagawa na nilang assessment kung magkano in total no yung mga gastos o napinsala nga dulot nito mga nagtumbahang poste. Although sabi naman ng pulis, according daw sa may-ari ng truck, handa naman daw itong sagutin ng naturang kumpanya. Ruth? Mo, nakikita ko dyan sa video mo talagang ang lawak nung sakop no, nung mga bumagsak na poste. Paano yan hindi nadadaanan yung kalsada? Kamusta yung daloy ng trapiko sa paligid? Oo, 1 kilometro itong haba na to, Ruth, no? Yung ikinlose muna ng mga authorities sa area kasi nga talagang yung 1 kilometer stretch na yon, yan doon yung nasa 17 posting binabanggit natin kanina nagtumbahan. So ito ay off-limits muna sa mga motorista. Ang initial plan ng Meralco crew and personnel dito, wag na rin sana padaanan ito sa mga pedestrian. Pero wala kasi ibang madaraanan yung mga tao. Lalo na yung mga nagsipasok sa trabaho, mga nagpupunta sa kanila mga needed na pupuntahan like palengke and other places. No? Kaya pinapayagan pa rin silang dumaan dito sa area. One of the reasons kaya medyo nadidelay kasi syempre kailangan mag-stop muna ng paghukay, kailangan dumaan muna yung mga pedestrian. So, ang in-off limits muna ngayon ay yung mga sasakyan, lalo na yung mga tricycle na talagang pumapasada dito sa area. Pero yung mga pedestrian, nakakatawid naman, lalo't wala naman ng open wire dito sa area or live wire, kumbaga. Okay, maganda namang assurance na yung na hindi na nga open wire, no? Maraming salamat, Mon Gualvez. Nasunog naman ang isang residential area sa Barangay Buli sa Muntinlupa mag-aalas 7 kagabi. Mabilis gumapang apoy na tumubok sa 15 bahay na apula ang sunog makalipas ang mahigit 1 oras. Ayon kay Fire Senior Inspector Myrick Paldingan ng Muntinlupa BFP, halos 50 individual ang apektado sa sunog. Tinatayang aabot sa halos 200,000 piso ang pinsala. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mismo ang National Maritime Council na ang nagsabing posibleng magsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China. Kasunod ito ng paglabag umano ng China Coast Guard sa collision regulation. Ito yung panuntunang sinusunod ng mga maglalayag para matiyak na hindi sila masasangkot sa anumang banggaan sa gitna ng dagat. Posible raw na iakyat ang reklamo sa United Nations body depende sa sasabihin ng Department of Foreign Affairs. Dahil dyan, isinama na rin ang Solicitor General, National Security Advisor at National Intelligence Coordinating Agency bilang miyembro ng National Maritime Council. Matatanda ang nagkaroon ng kasunduan noong nakaraang buwan ng Pilipinas at China para mapayapang maisagawa ng Philippine Coast Guard ang resupply mission sa Ayungin Shoal. 4 na oppositor sana ang kukontra sa Commission on Appointments para sa rekomendasyon na maitalaga si Hans Kakdak bilang kalihim ng Department of Migrant Workers. Pero hindi na sila pinagsalita kaya lumusot na ang appointments sa panel level.
Nagkaisa ang mga miyembro ng Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers ng CA na irekomenda sa plenaryo ang ad interim appointment ni Kakdak. Kinilala ng CA panel ang mga naiambag ni Kakdak sa DMW at maging sa OWA at POEA. Bagamat dumalo nga itong 4 na oppositor sa pagdinig, hindi na sila pinagsalita sa issue ng mga oppositor kontra kay Kakdak. Sinabi ni Congressman Johnny Pimentel na nabasa naman na raw ng panel ang isinumiting reklamo at sa pagsusuri ng komite baseless o wala itong basihan. Sunod na haharap si Kakdak sa plenary deliberations ng CA. Sa ibang balita, sa Korte Suprema naman nangalampag ngayon ang grupong Piston para madaliin ang hiling para sa temporary restraining order. Yan ay para pigilan ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Mag-iisang taon na raw kasi ang kanilang petisyon ngayong Disyembre. Maraming mga tsuper na raw ang hindi nakakabiyahe dahil hindi na nirehistro ng LTO ang kanilang mga jeep na hindi sumali sa consolidation. Kaya ang ilan sa kanila tuwing gabi naglalakas loob bumiyahe. Siyempre, nandiyan din yung natatakot na baka mahuligan kami dahil wala kaming rehistro. Kaya hinihikayat namin yung Supreme Court noon na dapat tingnan niya yung mga driver at operator at mga pamilya namin na umaasa dito sa hanapbuhay naming pamamasada ng jeepney. Harapan namang giniit ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika ni Senator Risa Ontiveros ang budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Sa budget hearing kanina ng OVP, nagkainitan ng dalawa ng questionin ng Senadora si Duterte tungkol sa pagbabago campaign ng kanyang ahensya. Sinilip ni Ontiveros ang tungkol sa 10 milyong pisong alokasyon para sa pamimigay ng Isang Kaibigan Children's Book na sinulat raw mismo ng vice. Pero imbes na sagutin, tinawag na pamumulitika ni Vice President Duterte ang pagtatanong ni Ontiveros sa budget hearing. Dito na pumagitna si Finance Committee Chair Grace Poe para patigilin ang dalawa. Higit 2 billion pesos ang inilaang budget ng Department of Budget and Management para sa Office of the Vice President. Mas mataas ito sa higit 1.8 billion pesos na budget ng OVP ngayong taon. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Bata pinagsasaksak sa Taytay Rizal. Department of Health nakatakdang maglabas ng guidelines sa Mpox. At babae arestado matapos tangayin ang SUV ng kanyang boyfriend sa Malate sa Maynila. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.